8. May ilang Pariseyong lumapit sa kanya na humanap ng maipaparatang sa kanya. Tanong nila, "Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa na kahit anong dahilan?" Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nababasa na sa pasimulay nilalang Hallelujah. Na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae. Siya rin ang nagsabi, dahil dito ay iiwan ng lalaki ang kanyang asawa, ang kanyang ama at ina. At magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi iisa, kaya't pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ayan, at tayo po'y magsimula na manalangin po muna. Hallelujah, Lord. Amang banal na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at ng lupa. Panginoon ko, maraming salamat po sa iyo sa oras nito, Panginoong Jesus, Abba Father, Holy Spirit, sa patuloy mo pong pagtitipon-tipon sa bawat isa sa oras nito. Maraming salamat, Lord God, na patuloy po naming nakakasama ang bawat isa, Panginoon ko, Lord, sa gitna ng mga pagsubok na pinagdadaanan ng bawat isa, Ama. Maraming salamat po sa kabutihan mo, Panginoon ko, Lord, na andun po yung kapayapaan ng bawat isa, Ama. Sa oras nito, Lord God, patuloy po rin po ako, Ama, na lumalapit sa iyo, Ama, na patawarin mo po ako sa lahat ng mga pagkakamali ko, Panginoon. Kung may nakita ka man po, Ama, ng mga nilalaman ng isip at ng puso ko na hindi po kalugod-lugod sa iyo, patawarin mo rin po yung labi ko, Ama, na marurumi kong labi, Panginoong ko, Lord. Kung meron man po, Ama, na nakita, Panginoong ko, Lord, na bahid ng kasalanan, ay patuloy po akong nagpapalinis sa iyo, Panginoong ko, Lord, in Jesus' name. At linisin mo po, Ama, yung lingkod, Lord God, at gayon po, Ama, ang bawat isa, Panginoong ko. At ngayon, Panginoon, maraming salamat po sa patuloy mo pong paggagabay po sa bawat isa, Panginoong ko, Lord, sa oras nito. At naway, Lord, patuloy ka mangusap sa bawat isa, Ama, at ipaunawa mo po sa kanila, Lord God, kung ano po yung nais mong sabihin sa oras nito, Lord. At gamitin mo lamang, Ama, yung anak, Panginoon, ang yung lingkod sa oras nito, Lord God. At Panginoon, ikaw na po ang patuloy na magpapaunawa. Masalain mo lamang ang aking labi, Lord God, at kung ano po yung nais mong sabihin sa oras nito, ayun lamang po, Ama, ang marapat na ibaba sa oras nito, Panginoon. Kaya, Ama, patuloy mo lamang akong gamitin, Panginoon, na bilang yung anak, Ama, at maraming salamat po sa iyo, Panginoon ko, Lord, sa patuloy mo paggabay sa akin, Holy Spirit. Thank you po, at ikaw na po ang patuloy na magpapaunawa sa kanila, at kung ano man po yung hindi ko pa po naibaba, Panginoon ko, Lord, ikaw na po ang patuloy na maggabay sa bawat isa, Panginoon ko, Lord. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. In Jesus Christ's mighty name I pray. Amen and amen. Ayan, at ang topic po natin ngayon ay patungkol po ito po ay patungkol sa paghihiwalay ng mag-aasawa. At nakikita natin dito sa talatang ito kung bakit nilikha ang babae at ang lalaki. At kung ano ang layunin ng mag-asawa or pinag-isa ng Diyos. Ayan, at dito po sa verse 1 and 2, nakikita natin dito na matapos mangaral ang ating Panginoong Jesus, ay sinundan siya ng napakaraming tao at ito'y kanyang pinagaling. Doon po, ginawa niya doon sa Hudiya is nagbautismo po ang ating Panginoong Jesus at marami po siyang pinagaling po ng mga sakit po sa Hudiya po. Sa verse 3, makikita natin dito sa talatang ito, na naghahanap po yung mga Pariseo po ay lumapit po sa ating Panginoong Jesus upang maghanap po sila ng ipaparatang sa kanya. At alam naman po natin at ito po sila is nagtatanong po sila sa ating Panginoong Jesus kung naaayon ba na hiwalayin or hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. At alam naman natin na sa kautusan po ni Moises noon is hindi po talaga pinapahintulot na maghiwalay po yung mag-asawa at ang yung lalaki at babae. Pero dahil nga po sa katigasan ng tao ay gumawa po si Moises ng kasulatan upang kumbaga magkaroon po ng paghihiwalay, tutuhanan na paghiwalay ng mag-asawa. Dito po yung mababasa natin sa Matthew 19 verse 8 to 9. Ayan, mababasa natin dito na sumagot si Jesus,
ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit hindi ganoon ang pasimula. So, dito makikita natin na hindi po talaga ito yung nais ng Lord sa bawat isa. Na bilang pinag-isa ng Diyos na nilikha niya na babae at lalaki upang maging isa at hindi dahil na sa wala silang alam, hindi dahil na nagtatanong yung mga Pariseo sa ating Panginoong Diyos dahil hindi nila alam yung ganong kautusan. Yun nga lang, or nais nilang matuto sa mga katuruan ng ating Panginoong Jesus, kundi nais nilang siluhin or huluhin sa pamagitan ng salita ang ating Panginoong Jesus kasi naghahanap nga po sila ng butas para kung paano nila talagang maipaparatang or mabigyan ng ipaparatang na hindi magaganda po sa ating Panginoong Jesus kasi yun nga po yung balak nila sa ating Panginoong Jesus upang maipadakip nga po talaga. At alam naman po natin ng ating Panginoong Jesus po ay hindi po talaga natin maluloko. At bago pa lang po tayo lumapit sa Kanya, alam na po niya yung motibo ng bawat isa. Alam niya na po yung iniisip at nilalaman ng puso ng bawat isa. Kaya ang ating Panginoong Jesus po is nag-iingat po siya sa bawat sasabihin niya sa mga tagapagturo po ng kautusan ng ating ng mga yung mga tagapagturo ng kautusan at yun dito po ay at ito po ay sinagot po ng ating Panginoong Jesus dito po sa verse 4. Makikita natin dito na sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nababasa na sa pasimula ay nilalang ang tao na lalaki at babae? So dito natin makikita na sa pasimula pa lang nilikha ang babae at lalaki dahil may layunin sila. Kaya ikaw at ako ay may tinatawag na asawa o partner in life. Ito po ay pinamagataan ko ng the purpose of marriage. Ang layunin po ng pag-aasawa. So ayan, mga mahal kong kapatid, na mga kababaihan na naririto ngayon, hindi aksidente na nilikha ka ng Diyos at hindi rin aksidente na nilikha ang lalaki at hindi rin po aksidente na nakapag-asawa ka at kung bakit binigyan ka or binigyan tayo ng partner na matitigas rin po ng ulo, ayan, kasi pinili natin yan, so magtiis tayo, kasi pinili po natin yan, ayan, at ngunit ganoon pa man, hindi po mananatili ang katigasan ng ulo ng ating mga partner, ng ating mga asawa dahil hindi po iyan ang layunin ng ating Panginoong Diyos. May layunin tayo dito sa mundo at hindi lamang palamuti dito sa mundong ito. At lagi nating isipin na may layunin tayo na nararapat gawin sa mundong ibabang ito. At ngayon nalalaman na po natin kung ano yung maging purpose or layunin ng babae at ng lalaki kung bakit sila nilikha sa mundong ito. So, ano nga ba ang layunin ng tao dito sa mundo? So, kaya tayo, may iba't ibang po tayo kung bakit tayo nilikha ng Diyos dito sa mundong ito. Ang una, kasi ang lalaki po talaga, nilikha po siya na maging ulo po sa kanyang partner, na kagaya nga po ng sabi doon sa 1 Corinthians, na ang lalaki nga daw po ay ang lalaki nga po ay sabi po dito sa 1 Corinthians, hallelujah. Ang sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 11 to 9. Yan, 11 chapter 9, ang sabi po dito, at hindi rin nilalang ang lalaki para sa babae, kundi ang babae ay nilalang para sa lalaki. So, mali pala, 1 Corinthians 11 to 3 pala, sorry po. Ayan, sabi po dito, kaya pala na medyo ngunit nais kong maunawaan ninyo na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki. Ang lalaki ang ulo
ng kanyang asawa at ang Diyos naman ang ulo ni Kristo. So, kaya nilikha po ang lalaki ay maging maging head po ng family po ng bawat family po at maging ulo po siya ng babae. At ang babae din naman ay nilalang para sa lalaki. Sabi po nga po sa 11 verse 9 po ng Corinthians, 1 Corinthians, sabi po dito, at hindi rin nilalang ang lalaki para sa babae, kundi ang babae ay nilalang para sa lalaki. So malinaw po dito na ang bawat isa po ay kailangan po talaga na andun yung pagtutulungan. Kasi sabi nga po sa 1 Corinthians verse 11 to 11, gayon man sa ating buhay sa Panginoon ay kailangan ng babae ang lalaki at kailangan din naman ng lalaki ang babae. So, kaya nilikha ng Diyos ang babae at lalaki upang maging isa. Upang magtutulong-tulungan po sila, kailangan po ng babae ang lalaki at kailangan din po ng lalaki at babae. So, napakahalaga po yun. At even po yung mga balo, wala man po silang asawa ngayon, pero si Jesus po yung partner nila. At sabi nga po sa Genesis chapter 2 verse 18. Ayan, verse 18 to 19. Sabi po dito, matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng hayop, ng hayop sa parang at sa mga ibon sa himpapawid. Dinala niya ang mga ito upang ipaubaya at magbigay pangalan sa sa verse 18 lang po pala. Sinali ko na po yung 19. Ayan, sa verse 18 lang po, nilikha po niya, lumikha po ang ating Panginoong Jesus ng tao, na makakasama po ng lalaki. Ayan, at nung naglikha po ang ating Panginoong Jesus ng mga hayop, doon po niya na nakikita na hindi po nababagay sa isang tao na yung maging partner niya is hayop. So lumikha po siya ng kapartner na maging angkop po, which is ito po ay yung babae na tinatawag at pinangalanan po itong Eva. Ayan. Kaya ayun. So ito po yung purpose natin kung bakit tayo nandirito sa mundong ito. Una po talaga is God created ng babae at lalaki upang mamahala sa mga creations dito sa mundo. Ayan. Yan, creations dito sa mundo. Sabi po sa Genesis, yan. Ayan, sa Genesis 1, verse 26. Ayan, sabi po dito, ang sabi po sa Genesis 1, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao. Mali. Wait lang, Genesis 1, verse 26. Ayan, created babae upang mamahala ng creation. Ayan, verse 1, 29 to 30. Mali pa ba yung nilagay ko, Lord? Verse 1 to 20. Hallelujah. 29 to 30. Sabi po dito, ibinigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy na bilang pagkain ninyo. At ang lahat ng halamang luntian ay binigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa. Hallelujah. So dito po ay nilikha po ng Diyos ang babae at lalaki upang mamahala po sa kanyang creations po dito sa mundong ito. Ayon sa pamagitan po ibinigay po ng ating Panginoong Diyos ang mga pamamahala na iyon sa mga babae at lalaki. At yan. God created us to multiply. Ayan, God created us to multiply. So, nilikha po ang babae at lalaki upang magparami po. Sapagkat ito po ang sabi niya sa Genesis 1 verse 28. Ayan. At sila'y pinagpala niya
Sabi niya, "Magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa tubig, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa." So, lahat po tayo po is binigyan po ng nilikha po tayo ng Diyos upang tayo is magparami, lalo na po sa mga families natin, na yung mga anak natin magparami daw tayo, at magkaroon tayo ng sariling families, ayan, at siyempre bilang tayo is binigyan po talaga ng authority ni Lord na paramihin po yung mga ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. Ayan, at sabi nga po sa Genesis 2 verse 15 na God created us upang pagyamanin at upang pangalagaan. Sa Genesis 2 verse 15, ang sabi po dito na inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang pagyamanin at pangalagaan. So, ang bawat isa po ay talagang tayo mga tao po talaga is binigyan po tayo ng ating Panginoon na upang pangalagaan po yung mga binibigay po sa atin ni Lord na mga kayamanan dito sa mundong ito. At dapat po talaga natin ito na pagyamanin po talaga. At nakikita po natin sa panahon natin ngayon, talagang nakikita po natin na parang naniningil na po ang ating Panginoong Diyos dahil po sa kapabayaan po ng mga tao dito sa mundo, kung paano na hindi po natin inaayos yung binibigay po sa atin ng ating Panginoon. Burara po tayo kahit saan-saan po yung mga basura, tapos yung kabundukan, yung mga puno pinuputol, yung mga kabundukan ginagawang minahan. So ngayon po ay sinisingil na po talaga tayo kasi halos buong Pilipinas na po talaga is halos nakakalbo na po. So instead na paramihin natin, tapos yung mga hayop ngayon na marapat nating alagaan, pinapatay natin, or ano pa ang ginagawa ng tao. Kaya talagang instead na pagyamanin natin at alagaan, mas lalo pa po natin itong inaabuso. Ayan, at God created us to be as one. Nilikha po tayo ng Diyos, maging isa po talaga. Sabi po sa Matthew 19, verse 5 to 6, sabi po dito, "At siya rin ang nagsabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi iisa, kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." So, ang babae po at lalaki ay nilikha ng Diyos upang maging isa, at sabi nga po sa Genesis 2 verse 23 to 24, ang sabi po dito na sinabi ng lalaki, "Sa wakas narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itinatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa." Ayan, at ang babae ay nagmumula po talaga sa lalaki at laman ng kanyang laman at buto ng kanyang buto. So ito po ay tinatawag na babae sapagkat ang babae ay kinuha po talaga sa lalaki. At ito ang naging dahilan na iniiwan po talaga ng lalaki ang kanyang mga magulang upang magsama po ang mag-asawa at sila'y magiging isa. So nakakalungkot lang po sa panahon natin ngayon. Napakarami pong mga families na nasisira dahil nga po sa mga tao na nawawalan ng, kumbaga, walang kakontentuhan sa buhay. Ayan, at sinisira po ang sarili nilang families o di kaya naninira sa ibang families. Ayan, kaya talagang nakakalungkot nga lang, instead na mag-focus sila sa sarili nilang families, ay nagagawa pa nilang magloko, nagagawa pa nilang sirain yung ibang families, gano'n. Kaya talagang
kumbaga hindi pa po naunawaan talaga ng bawat isa kung bakit talaga nangyayari or bakit nila iyon nagagawa. Kaya talagang ngayon sa panahon natin ngayon ay, hindi na po talaga mabuti ano at, 'yun God created us to be His image din po. Nilikha din po tayo ng Diyos maging, imahe rin po ng ating Panginoon ano. Kaya niya nilikha yung babae at, lalaki na maging kawangis niya. Kasi ito po yung sabi niya sa verse 1 to 26 to 27. Ayan, sabi po dito, pagkatapos sinabi ng Diyos, "Ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae." So, ayan nga, hindi po tayo aksidente na nilikha ng Diyos. Hindi niya tayo ginawang hayop, hindi niya tayo ginawang halaman sa parang, kundi tayo po ay nilikha po ng Diyos na maging kawangis po niya, na maging, imahe po ng ating Panginoon dahil may layunin po tayo at ikaw po ay espesyal sa harapan ng ating Panginoon at, bilang nakikipag-isa po sa kanya ay talagang, marapat lang po na pahalagahan po natin yung mga, binibigay po sa atin ng ating Panginoon. Even po yung families na meron tayo, yung mga anak na meron tayo ano, at, pagyamanin natin at, sa mga lalo na po ano, sa mga mabubuting gawa ano na mas lalo pa po natin ipapakita sa mga mahal natin sa buhay kung paano natin pagyamanin yung mga bigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. At, makita po yun sa atin bilang pinagkalooban ng Diyos na mga, kayamanan dito sa mundong ito. At, ayan, tayo po ay, binigyan po talaga ng authority upang pangalanan po ang lahat po ng mga bagay dito sa mundong ito, ano na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Ayan at, hallelujah. Sabi po sa application, sa ating conclusion po ano na bilang ano po ng ating Panginoong Diyos na, bilang, na may layunin po sa mundong ito. Ayan, sabi nga po sa Jeremiah 29 verse 11, "Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko sa inyo. Ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa." At ang sabi rin po sa Efeso verse 2 to 10, "Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya nung una pa man upang gawin natin." Ayan at, maraming salamat po sa ating Panginoon dahil, binigyan niya po tayo ng ng asawa, ng partner in life at, ayun at, pinagkalooban niya po tayo ng mga pagpapala upang, ating pamamahalaan po ang lahat ng bagay na ito. Kaya maraming salamat po sa ating Panginoon at, naway, may naunawaan po ang bawat isa at, alam ko ng bawat isa ay marami pong maidadagdag at may mga pastora po tayo dito. At maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at ng lupa, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng ito at, thank you, Lord God, sa lahat ng pagpapala na patuloy mong binibigay sa amin. Tulungan at turuan mo po kami, Ama, kung paano namin pagyamanin, Lord, ang mga bagay na binibigay mo po sa amin sa mundong ito, Lord God. At, Lord, naway Panginoon ay, patuloy nawa namin, Ama, na pahalagahan lahat ng ito, Panginoon ko, Lord, at, patawarin mo po kami, Ama, sa lahat ng mga pagkukulang namin, Panginoon ko, Lord. At, ngayon po, Panginoon, ay, patuloy ka po nawa, Ama, na manguna sa buhay ng bawat isa, Ama ko, Lord, na nilikha mo po ang bawat isa, Lord God, upang, maging kawangis mo at, gayon din po, Panginoon, na yung mga families na binigay mo po sa amin, yung mga partner na meron kami, Lord God, ay tulungan mo po kami, Panginoon ko, na
maging mapanatili po, Lord God, ang aming families na buo, Panginoon ko, Lord, na ikaw po ang patuloy na naging sentro po ng aming buhay, Ama. At nawa, Panginoon, ay patuloy ka po na maghari sa buhay ng bawat families, O God. Maraming salamat po sa iyo, Diyos. In Jesus Christ's mighty name I pray. Amen and amen. Amen po, and glory to God po. Amen. Ayan, maraming salamat po, Sister Billie Jean. Purihin po ang Diyos sa ipinagkaloob po sa inyo na wisdom. Amen. Ngayong gabing ito. And yung knowledge po and yung understanding po sa kanyang salita. Gayun din po sa anointing po na ipinagkaloob ng ating Panginoon sa iyo. Maraming salamat po. At ngayon po, darako po tayo sa mga nais po na magbigay ng insights or magdagdag po. Meron po ba na nais na magbigay ng insights? Open mic lang po. Amen. Mauna na po ako. Praise God. Amen. Sige sis. Praise God. Glory to God po. Nakaka-bless po yung buhay. Sasabihin ko pa lang sana, hindi aksidente na natapat ito kay Ate Billie Jean. Ano po, nung ako'y talagang nag-schedule kasi about sa marriage, yung kanilang kanyang topic this time. So dito po, nababless lang ako kasi tama po yung sinabi ni Billie Jean nung una eh. Tinatry nila, tinetest nila si God nung una kung paano niya kumbaga bibigyan ng katarungan yung mag-asawa. Pero nabe-bless lang ako sa answer ni God dito sa kanyang salita na una niyang laging binabalik yung tao, 'di ba? Sa unang paano niya nilikha ang tao, 'di ba? Paano niya nilikha si Adam at Eva, lagi siyang bumabalik. Nakikita natin kung paano ino-honor ni Jesus yung scripture o yung salita ng Diyos, 'di ba? Hindi ba, 'di ba? Parang yun ibinabalik niya doon sa salita nung unang nilikha ang lalaki at babae, kumbaga nakadesenyo talaga sila na para magsama, 'di ba? Na godly yung kanilang godly yung kanilang pagsasama. At dito makikita natin na yung kung paano nagre-reflect ang Panginoon dito sa kanyang salita na mas mataas yung pag-o-honor ng Panginoon kesa sa tinitingnan niya na gusto lang makita ng mga Pariseyo sa kanya. Yung argument na gusto nilang makita kung paano siya magtitimbang. 'Di ba nung law na inaano nila para i-critic si Jesus eh. Yun kasi ang gusto nila eh para mawala yung kasikatan ni Jesus kasi nga sila noon masyado na silang kinakabahan sila kasi mas nakikinig na yung tao kay Jesus kasi bakit? Nung panahon na yon nakita natin dun sa kwento na sumusunod na halos lahat ng mga tao kay Jesus. Yung iba sumusunod sila dahil nagpapagaling si Jesus. Yung iba naman sumusunod sila dahil naniniwala sila sa ginagawa ng Panginoon. Amen. Iba-iba yung dahilan nila. Yung iba sumusunod dahil sa popularity ni Jesus, 'di ba? Nakikita nila yung power ng healing. Yung iba curious, 'di ba po? Iba-ibang klase ng pagsunod yung makikita natin sa tao noong mga panahon na 'yon. At dito, makikita natin kaya ganun na lang ka-controversial, 'di ba? Yung buhay ni Jesus na talagang even noon marami na ring chismosa. At dito po, nakikita natin na sacred talaga. Talaga naman pong sacred ang pakikipag-isa natin sa isang tao. At yun naman talaga yung ideal, yung high ideal ng marriage na pinapakita dito ni Jesus. Pero yan nga, dahil sa katigasan, 'di ba, ng ulo natin, na katigasan ng ulo ng mga tao noon, 'di ba? Hindi niya dinideny dito na niloob yan ni Moises. 'Di ba? Niloob naman ni Moises yung paghihiwalay, 'di ba? Kasi nga hindi para i-compromise yung mga tao. Kasi makikita natin sa Deuteronomy 24:1, when a man take a wife and marries her, and it happened that she find no favor in his eyes because he has found some uncleanness in her, and he write her a certificate of divorce, sabi niya doon, um, put it in her hand and send her out of his house. So, bawat isa sa kanila may kanya-kanya silang belief.
Pero doon pinapakita po kung talagang merong uncleanness, yung karumihan, yung kanilang mga kapartner doon. Kasi ang naiintindihan ng mga rabay noon, para sa kanila, ang uncleanness o karumihan is about lang sa sexual immorality. Amen? At yun yung reason na dapat lang valid para makapag-divorce ang isang lalaki sa kanyang kinakasama. Amen? Kaya nabe-bless lang ako. Nabe-bless ako talaga sa sagot ni Lord na yung pagtuturo niya is napaka-maingat niya. Napaka-maingat ng Panginoon sa pag-honor niya. Una, in-honor niya Holy Scripture, 'di ba? Para ipakita kung ano ba yung pinag-aargyuhan niyo kasi ito naman talaga yung dapat. 'Di ba? Ito yung dapat, ito yung original na disenyo sa inyo ng Panginoon. Ito yung disenyo na creation sa atin from the beginning ng story natin. Pero dahil sa nung modern, 'di ba? Dahil nung panahon na yun, nagiging konti-konti, lalo po ngayon, 'di ba? Nagiging moderno na tayo. 'Di ba? Iba-iba na po ang dami ng masyadong naisama, naihalo, 'di ba, sa mga batas na sinusunod natin sa pakikipagdiborsyo. Amen. At dito, napakahirap talaga. Napakahirap po na anuhin ng tao kung ire-reflect natin ang marriage na katulad ng salamin. 'Di ba? Mare-reflect natin dito na both partner, 'di ba po, kailangan nating isa-isip, 'di ba? Kailangan nating isipin. Hindi lang yung mga bagay na convenient sa atin, pero yung mga bagay na higit na pwedeng maging maayos yung ating marriage kasi we are grounded po tayo. Ang marriage natin is grounded ng creation ng way of God, hindi na ng way natin. Amen? So, hindi tayo pwedeng mag-produce ng sarili lang natin na covenant o sarili nating rules para sa relation natin, para lang gusto nating ma-break yung promises natin sa harap ng Diyos. So, dito, mahalaga po para sa akin, mahalaga na isa-isip natin at tama po, may layunin po ang Panginoon kung bakit tayo pinagtagpo, bakit tayo pinag-isa ng Panginoon. Sabi nga niya sa Corinthians 7 din po, na kung ang napangasawa mo hindi mananampalataya, baka ikaw ang maging dahilan para maging mananampalataya sila at kung ang asawa mong babae hindi mananampalataya. Marami pong mga tinuturo ang Panginoon kung ang buhay natin is sasalaminin natin sa salita ng Diyos. Tingnan niyo po tayo is bride ni God. Amen? So, tayo ay iisa din. Kung titingnan natin sa iisa din tayo sa katawan ni Kristo, tayo po ay, 'di ba, nakipag-isa sa atin ng banal na espiritu, iisa din tayo kung sasalamin natin. Hindi tayo pwedeng basta-basta makipaghiwalay din sa Panginoon. Amen? Lalo na po pag you are chosen. Kasi may layunin ng Panginoon sa'yo to fulfill sa mundong ito. Ganon din sa asawa. Amen? Nakatagpo natin yung mga asawa natin kasi may layunin ng bawat isa sa atin. May purpose ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At naniniwala ako na ang purpose ng Panginoon is una sa lahat is i-win natin yung soul ng ating kapartner, di ba? Maging mananampalataya sila, sumamba sila sa Panginoon, maligtas sila. Yun ang first na alam kong layunin natin. Tayo po bilang nakipag-isa, bilang image ni God, di ba po, na conform sa kanyang image. Ang layunin ng Diyos ay layunin natin. Ang makapagligtas, 'di ba? At magligtas. Amen? Sa pamamagitan ng buhay natin, dahil may helper tayo, may comforter tayo, may tutulong po sa atin na may kapangyarihan din kung paano si Jesus noon nagpapahayag, may karamay din tayo, may kasama tayo, may katuwang tayo na laging nandiyan. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon na lang ako sa ni Lord, na kung paanong si Lord laging sinasalamin niya yung scripture, laging sinasalamin niya yung salita ng kanyang ama, ganun din tayo manalamin sa sarili natin, sa lahat ng bagay, hindi lang sa pakikipag-asawa, hindi lang sa pag-aasawa, kundi sa bawat layunin ng Panginoon sa buhay natin na ginagawa natin sa mundong ito, laging ang salamin natin ay ang salita ng Diyos. Kumbaga parang sinasabi niya sa atin na, anak, ako ang tingnan mo, ako ang salamin mo. Lahat ng gagawin mo, tingnan mo kung yun ba yung gagawin ko, 'di ba? Ako, sa akin ka manalamin, ako yung gawin mong salamin, anak, para matutunan natin na mag-humble sa harap ng Diyos, hindi sa salamin ng ibang tao o sa opinyon ng ibang tao, kundi sa salamin ng salita ko. Ito ang makapagliligtas sa inyo at makapaghihiwalay sa inyo sa kapahamakan sa mundong ito. Amen. Purihin po ang Panginoon, and to God be all the glory. Salamat, Ate Billie Jean, and glory to God po.
Amen. Salamat po sis sa karagdagang insights. Amen. Sige po, Nanay Selena.